paano nga ba tayo magkakaroon ng lifestyle na nagpapasalamat sa Diyos? Ang ibig sabihin, hindi lang sa bibig natin ipapakita ang ating pasasalamat sa Diyos, kundi pati sa ating buhay at sa lahat ng aspeto nito. May 3 point tayo, RTC. Una, thank God in our relationships. Number 2, thank God in our time. And number 3, thank God in our choices. So una, thank God in our relationships. Ipakita natin yung ating pasasalamat sa Diyos sa klase ng ating mga relationships. Nung tinanong ang Panginoong Hesus kung anong pinakadakilang utos, ito sagot niya sa Mateo 22:37-39. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang sabi sa talata ay ang pinakadakila, pinakamahalaga sa lahat ng utos ay hindi ang maging member ng isang relihiyon, kundi ang magkaroon ng nagmamahalan na relasyon sa Diyos. Ang ibig sabihin, kung paanong tayo ay nagkakaroon ng personal na relasyon sa bawat isa, ay ganoon din naman na inuutusan tayo ng Diyos na magkaroon din ng nagmamahalang personal na relasyon sa Kanya. At doon sa relasyon natin na yun sa Kanya, ay mamahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, at buong isip. Bakit? Dahil una niya tayong minahal. Nilikha niya tayo para mahalin at para magkaroon ng relasyon sa atin. Kaya ganun na lang ang pagnanasa niya na ibalik yung naputol nating relasyon sa Kanya simula nung nagkasala si Adam at Eve. Sobrang pinagnasaan na niya na mapanumbalik ang relasyon natin sa Kanya na nararanasan noon nila Adam at Eve nung hindi pa sila nagkakasala. Kaya ang ginawa niya, pinadala niya ang Kanyang bugtong na anak upang bayaran ang ating mga kasalanan at bigyan tayo ng pagkakataong bumalik sa nagmamahalang relasyon sa Kanya. At alang-alang sa pinakita niyang pagmamahal sa atin, ay ngayon naman, inuutusan niya tayong mahalin siya gaya ng ginawa niyang pagmamahal sa atin. Ito ang paraan sa kung saan tayo makakapagpasalamat sa Kanya na mahalin siya ng higit sa kanino mang tao at higit sa anumang bagay. Sabi sa 1 John 4:19, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Alam mo, hindi lang ang relasyon natin sa Kanya ang gusto niyang kakitaan ng pagmamahal, kundi pati ang relasyon natin sa ating kapwa. Na mapapansin natin na ang sequence ay mamahalin muna natin ang Diyos bago ang kapwa. Bakit? Kasi hindi tayo makakapagpakita ng pagmamahal sa kapwa natin kung hindi lumago ang pagmamahal natin sa Diyos. Ang reason kaya ka lang makakapagpatawad sa iba ay dahil mahal mo ang Diyos. Ang reason kaya ka lang makakapaglingkod sa taong hindi mo naman kaano-ano ay dahil mahal mo ang Diyos. Mahihirapan ka magmahal ng kaaway kung hindi mo mahal ang Diyos. Kung mas mahal mo ang sarili mo kaysa sa Diyos, ay paiiralin mo ang iyong sariling kagustuhan at gawi. Hindi mo pahahalagahan ang relasyon mo sa iba. At ito ang gustong-gusto ng dyablo na mangyari sa iyo. Gusto niyang manatili ka sa kanyang pagkakahawak sa iyo sa tuwing meron kang ka-conflict. Alam mo ba ang beatitude sa Matthew 5? Halimbawa, yung pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Now, ang dyablo, may sarili siyang beatitudes. O, tingnan mo, kung pinagpapala ka ng dyablo o hindi. Kabaligtaran ito sa pagpapala ng Diyos. Ang dyablo, sasabihin niya, pinagpala ang mga tagagawa ng gulo. Sila'y tatawaging aking mga anak. Pinagpala ang mga reklamador. Ako'y nakikinig sa kanila. Pinagpala ang mga tsismoso at tsismosa dahil sila'y magdudulot ng alitan at pagkakabahagi at ikinatutuwa ko yan. Pinagpala ang mga madaling ma-offend dahil mabilis silang magagalit at aalis. Pinagpala ang mga nagsasabing mahal nila ang Diyos ngunit galit sa kanilang kapatid. Sila'y makakasama ko magpakailanman. Kaibigan, type mo ba ang ganitong pagpapala? Alam mo, ito ang katotohanan. Kapag pinairal natin ang reklamo, chismis o pagkagalit sa kapwa, nagiging mas madali para sa kaaway o sa dyablo
na sirain ang ating relationships. Kaya nga kung gusto mo ipakita sa Diyos ang pasasalamat mo sa iyong relasyon sa Kanya, ingatan mo ang relationships na ipinagkatiwala niya sa iyo. Now, ano ba mga pwedeng practical na gawin para mapalalim natin ang mga relationships na ito? Una, thank God for differences. Alam mo, napakaganda ng ginawa ng Diyos sa atin. Ginawa niya tayong magkakaiba sa katawan ni Kristo. Tayo iba't ibang bahagi na may kanya-kanyang gampanin o role. Sabi nga sa Biblia, hindi tayo pare-pareho at kahit sa pag-iisip, pagkikilos, may kanya-kanya tayong style. Bakit kaya ganito? Dahil may layunin ang Diyos sa ating mga pagkakaiba. Ang kalakasan ng iba ay maaaring ito ang ating kahinaan. At ang kanilang kahinaan ay siya naman ating kalakasan. Ang ibig sabihin ay nagiging buo, kumpleto at successful ang samahan sa pamilya, trabaho, sa church dahil nakakapag-contribute ang bawat isa ayon sa kakayahan o personality na meron sila na binigay ng Diyos. Kaya lang dahil sa pagkakaiba natin kadalasan, naku, ito pa yung nagiging sanhi ng ating alitan o sama ng loob. Kaya nga, napakahalaga na matuto tayong tanggapin natin ang pagkakaiba ng iba sa atin. Katulad ng pagtanggap ng Panginoong Hesus sa atin. Gaya na sabi sa Romans 15:7, kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Ano daw ang reason? Bakit natin tatanggapin ang differences ng bawat isa? Kasi malugod na tinanggap ng Panginoon ang makasalanang tao na katulad natin. Bukod sa pagiging makasalanan, tayo ay nilikha lang niya. Maliit at wala namang kapangyarihan o maipapantay man lang sa kanyang katangian. Pero minahal niya tayo kahit iba tayo sa kanya. Halimbawa sa konteksto ng marriage, ang mga pagkakaiba ng lalaki at babae ay hindi para maging sanhi ng conflict, kundi ginawa ito ng Diyos para kompletohin ang isa't isa. Hindi para magpaligsahan, kundi tanggapin ng bawat isa at palaguin ang pagmamahal kahit pa sa kanilang kaibahan sa ugali, kultura, talent o nakagisnan. Narealize ko na ang pagkakaiba natin sa ating asawa ay para magtulungan tayo na maging mas buo at maging mas masaya sa ating relasyon. At ito ay applicable sa lahat ng klaseng relasyon, gaya ng sa trabaho at ministry at lalo na sa D-group. Kung matututo tayong tanggapin at mahalin ang mga taong iba sa ating paniniwala, iba sa ating standard o kultura, ay mapapatunayan na tayo ay anak talaga ng Diyos. Pangalawa, go to God with disappointments. May mga tao ba sa buhay natin na ang kanilang mga ginagawa ay talaga namang nakaka-disappoint? Huwag natin silang awayin, kundi patuloy natin silang mahalin. Sabi nga sa Efeso 4:2, kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matiyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Ibig sabihin ng magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal ay magbibigay tayo ng allowance sa pagkakamali ng iba. Alam mo, para sa akin ang mensahe na ito kasi napansin ko na maliit ang tolerance ko sa pagkakamali ng iba. Madali ako magalit kung hindi nangyayari agad ang gusto ko dahil nagkamali ang isang tao. Narealize ko na kailangan ko babaan yung aking expectation sa ibang tao at kung may itataas man ako, dapat ang itataas ko ay yung pasasalamat ko sa kanya. Ang itataas ko ay yung appreciation ko sa kanya. Kung meron man akong i-correct, ay mas kailangan ko damihan ang pag-appreciate sa mga positive na ginawa niya bago ko sabihin ang mga negative. Now, bakit nga ba mahalaga ang pagpunta sa Diyos sa tuwing may disappointments tayo? Dahil unang-una, hindi din tayo perpekto. Minsan, mataas sa mga inaasahan natin na magiging perpekto ang ating relasyon, kasal, tahanan at pamilya, pero alam natin ang buhay ay hindi parang isang Hollywood movie na laging maganda at maayos. Tandaan natin na maraming pagkakataon na tayo ay mabibigo o madadaan sa pagsubok. Paano natin haharapin ang mga disappointments na ito? Hindi sa pamamagitan ng pagsuko o pagpapabaya. Kailangan nating
dalhin ang mga ito sa Diyos. Dahil siya lang ang may kayang punuan ang mga pangangailangan natin na hindi kayang ibigay ng ibang tao. Lahat tayo ay may mga limitasyon. Pero ang Diyos, naku, walang hanggan ang pagmamahal at pag-unawa niya sa atin. Kaya tandaan natin na sa bawat relasyon, sa mag-asawa, magkaibigan, o sa pamilya, may mga pagkakataong mabibigo tayo o maiinis tayo. Pero tandaan natin na hindi tayo perpekto. At ganun din ang mga tao sa paligid natin. Kaya sa halip na magalit o mawalan ng pag-asa, lumapit tayo sa Diyos at ipagkatiwala ang mga disappointment natin sa Kanya. May tanong ako para sa iyo. Ano mga bagay na nagpapabigat sa puso mo ngayon? Paano kaya makakatulong ang paglapit sa Diyos para bigyan ka ng lakas at pag-asa? Pangatlo, mapapakita mo ang pagmamahal mo sa iyong relationships kapag nagmamahal ka pa din kahit hindi kayo nag-a-agree sa isang bagay. Tama ba? Love without agreeing. Totoo, napakahalaga na matutunan nating magmahal kahit hindi tayo laging sang-ayon sa iba. Hindi lahat ng tao ay kaparehas natin ng paniniwala o opinyon. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi natin sila pwedeng mahalin. Minsan ang pagmamahal ay natututunan sa pagtanggap ng differences at sa pagpayag na magkasundo tayo kahit may mga bagay na hindi natin pinagkakasunduan. Kaya nga ang tanong, paano ba natin mapapatunayan na tunay ang ating pananampalataya? Madali lang, sumali ka sa isang discipleship group na kung saan naroon ng iba't ibang klase ng makasalanan na tao na nanggaling sa iba't ibang kultura at paniniwala. Mga makasalanan na kagaya ko na pinatawad lang ng Panginoong Yesus. Tapos, mag-stay ka sa group ng hindi 1 linggo lang, kundi 2 o 3 taon. At doon mo mapapatunayan kung ikaw ay totoong mananampalataya ng Panginoong Yesus. Bakit? Kasi nandun sila, yung mga imperpektong tao, makakasalamuha natin. At doon natin matitest yung ating patience, yung ating pagmamahal sa kanila ng walang kondisyon. Paano tayo magre-respond sa mga conflict? Doon natin ito ma-exercise. Kaya tandaan mo ito kaibigan, may nagsabi, kung si Kristo ay hindi nahihiyang maniraan sa puso nila, bakit naman tayo matatakot o mag-aalinlangan na yakapin sila? Kaibigan, hindi mo pwedeng sabihin na nananampalataya ka sa Panginoong Yesus pero hindi mo minamahal ang iyong kaaway. Bakit? Kasi ang pananampalataya ay naipapakita sa pagmamahal. Naalala ko noong hindi ko pa kilala ang Panginoon, ay sinasabi ko na mananampalataya ako sa Kanya. Kasi pag Sunday, nagsisimba naman ako. Pero niloloko ko ang aking mga karelasyon. Babaero ako. Niloloko ko ang mga kumpanya na pinapasukan ko. Sabi ko sa sarili ko, mayaman naman sila, yung mga may-ari, kaya okay lang na pagnakawan. Narealize ko na hindi ko pala mahal ang mga taong ito at hindi talaga ako totoong nananampalataya sa Panginoon. Bakit? Kasi ulitin ko, ang pananampalataya ay naipapakita sa pagmamahal. Nasa Bible ba yon? Nasa Bible yon. Galatians 5:6, faith expresses itself through love. Ibig sabihin, ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa ating pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Sabi ni C.S. Lewis, to be a Christian means to forgive the inexcusable because God has forgiven the inexcusable in you. Grabe, di ba? Pinatawad tayo ng Diyos sa mga kasalanang hindi natin kayang pagbayaran. Kaya paano pa tayo na hindi magpapatawad sa iba? Kaibigan, thank God in our relationships. Alam mo ba na ang pinakamapagmahal na aksyon na magagawa natin para sa isang tao ay ang palaguin ang pagmamahal natin sa Diyos. Bakit? Kasi kung mahal natin ang Diyos ng higit, magagawa nating mahalin ang iba ng mas wagas at totoo. Pero kapag ang sarili natin ang inuuna, magugulo ang lahat. Sabi nga, kung hindi Diyos ang pinakamamahal natin sa buhay, hindi natin tunay na magagawang
mahalin ang ating kapwa. Dahil ang sarili ang magiging sentro ng ating pagmamahal. Tanong ko sa iyo, ano sa palagay mo ang mga bagay na nagpapalabo sa ating pagmamahal sa Diyos? At paano natin mas uunahin ang Diyos sa ating buhay? Si Herman Trueblood ay katatapos lang mag-swimming, pero nakita niya ang isang tatay at ang dalawang anak na hirap nagtutulak ng kanilang sirang kotse paakyat ng burol. Dalawang boses ang narinig niya sa loob niya. Isa, sinasabing, tumulong ka, ito'y pagkakataon para maglingkod. Yung isa naman boses nagsabi, hindi mo yan problema, madudumihan ka lang, hayaan mo sila. Kaibigan, ilang beses na tayong naharap sa ganitong sitwasyon. Yung parang may labanang nagaganap sa loob natin, tutulong ba ako o hindi? Pero sa kwentong ito, pinili ni Trueblood na makinig sa Diyos. Tinulungan niya yung pamilya at dahil doon, umandar ang kotse, nag-start. At kahit lumipas na maraming taon, hindi pa din nakalimutan ni Trueblood ang sinabi ng ama ng dalawang bata. Sabi nito na, mabuti at dumating ka. Yung lakas mo ang kulang para umandar ang kotse. Narealize ko na yung maliit na tulong na binigay ni Trueblood, yun ang naging susi para magtagumpay ang pamilya. Minsan, yung maliit na tulong natin ay may malaking epekto sa iba. Maraming tao sa paligid natin ang hirap sa pag-akyat sa mga burol ng buhay. Minsan, yung konting lakas na kaya nating ibigay ay sapat para maitawid sila sa kanilang pagsubok. Sabi nga ni Trueblood, maraming taong nangangailangan ng tulong at baka yung konting lakas ko ay sapat para maitulak sila sa tamang direksyon. Napakadami ng mga tao ngayon na nahihirapan, pisikal, emosyonal at spiritual. Kaya tayo rin ay tinatawag na magbigay ng tulong, magbigay ng lakas. Paano kaya tayo makakatulong sa iba na nahihirapan ngayon? Siguro sa simpleng pagdamay, sa pag-abot ng kahit anong maitutulong natin o panalangin, tayo ay nakakapagdulot ng pagbabago sa kanila. Kaibigan, naalala mo ba yung mga pagkakataon na konting tulong lang ang kailangan mo para makaraos? Baka ngayon, tayo naman ang maging sagot sa panalangin ng iba. Kaya nga, thank God in our relationships.